Ay, kumusta na po kayo? Ay, ayan, at ito po nagbabalik tayo para naman po dito sa ating raffle draw. Ano po? At ngayon po ay 10,000 bawat isa lang po ating may bibigay kasi hindi naman po tayo pumalya. Basta yun po ang ating gagawin pagka medyo pagod po ako at nakapagpalya ko sa isang araw, ay susunod po na yun ay gagawin po nating doble or magiging 20,000 po yung dating 10,000. So ngayon po ay nagawa naman natin na makapagbarapol ngayon ay yun po, tig sa 10,000 lang po kayo. At dalawa lang po ng dalawang ating bubunutin ngayon. Ano po? So, ayan, at sana kahit pa paano ay makatulong ng kaunti sa inyo ito. At yun naman po ang papel natin. Kung meron tayo kaunti ay mamigay din po tayo, pero dadaanin lang po natin dito sa mga parapol-rapol, pabunot-bunot, kasi nga po hindi naman lahat kasi kayo talaga ay mabibigyan. Maliban lamang po yung mga nandito na sa timba na mga pangalan na ito ay tiyak po yan, lahat ito ay mabibigyan. At una-unahan nga lamang po. Ito po yung mga tugtugan noong kabataan ko. At yung ayaw ko yung di ba? Yung mga sayawan yun sa probinsya. Na lalo na yung mga pista-pista. Tapos yung mga tugtugan, mga nakaupo dyan sa mga bangko na kawayan, yung mga dalaga. Tapos yan ay magre-request ka ngayon na pangungunahan ni John Dirana. Kukunin mo yun doon yung babae, sasayaw mo siya ngayon. Yan. Tapos, tatanungin mo ngayon, Miss, anong pangalan mo? Yan, habang sinasayaw mo, sasagutin ka na, Kikay po. Anong apelyido mo? Kalaykay po. So, sunod na request mo. Di iba na naman ang kukunin mo. Siyempre, pag sinasayaw mong ganyan, tatanungin mo ulit kung, Miss, anong pangalan mo? Ay, ako po si, ano nga ba yun? Kalimutan natin. Yan po yan. Yan mga tugtugin po ng sa probinsya dati. Ayan. So, sana po ay marami pa rin makakarelate niyan dahil nga may mga time pa po yan na sasayaw mong ganyan. Tapos mas matangkad ka doon sa babae. Tapos dikit yan. Ayan yung tinatawag na, may tawag dyan sweet dance pala yan. Yan, yung sweet dance yan. Tapos, naku, maamoy mo yung kasayaw mo, amoy sambong. Yun pala, bagong panganak. Ay,
Yan yun. So, grabe talaga pagka yung mga talaga sa mga sayawan sa mga probinsya talaga. At ay, nako. Grabe. Marami pa yan eh. Ayong sabihin pa na yung mga pangalan ba? At saka kakaiba yung mga pangalan doon. Pagka tinanong mo, habang sinasaya mo, Miss, anong pangalan mo? Ako po si Maria. Anong apelyido mo? Palanggana? Ay! Yan yun. So talagang nakakamiss. Nakakamiss talaga yung mga sayawan sa probinsya nung araw. Kasi dito sa amin, nung araw, halimbawa yung yung Mayo na yan, yung mga Flores de Mayo na yan, siyempre may mga kandidata yan. Yung mga kandidata ay magpapasayawan yan. Di ngayon, may mga kanyan, may mga nilutong litson manok, tapos may kasamang mga 3 beer. Tapos meron mag-a-announce naman doon na sabihin na, kasi dito sa amin meron taga-announcer yan dati eh. Kaya yung basket. Ragya! Basket alin sa misa, hey po! Po daw yung basket na yon. Ay ikaw naman ngayon, kung gusto mong makasayawan yung reyna-reyna na yun, kandidato, ay tawaran mo. O, sabihin mo 20. Tapos yung mga naman, yung yung iba naman tatawad 30, pataasan yun eh. So ako naman nung una, lagi akong talo. Kasi di pagka sinabing ragya nga basket halin sa misa, ipuwo. Ako, ang tawad ko lang dyan, 11. Kasi wala naman akong pira. Ayan. Ayan yun, ang mga naalala ko nung kabataan ko. Gustong-gusto ko yung kandidata na yon. Gusto ko magpa-impress. Ay, anak ng tinapay. Anak ng tinapay. Pag dinukot ko yung bulsa ko, wala man lang ako masalat na kahit sintabos sa bulsa ko. Kaya inggit ako dati sa mga yung mga kabataan ko dati na mga kababata ako. May mga pira. Kasi sila ay mga masabi natin na basta may mga pira sila, ako wala akong kapira-pira na sintabos. Pero may pagkakataon nga na nagkaroon ako ng 15 pesos na pira. Yun nga, tumawad ako ng basket na yun na 11 pesos. Ay, antimano, tinawaran ako ng 15 pesos agad. Aba, edi wala. Binitawan ko na yung kasayaw ko kasi baka may tumawad pa. Wala akong pambayad. Yan po yung mga masasayang araw na naalala ko. Na nakakalungkot isipin. Na nung time na yon ay kahit na gustong-gusto ko. Kaya hindi ako nakapag-asawa eh. Dahil nga hiyang-hiya ako dahil wala talaga, hindi ako makapagpa-impress doon sa mga babae na yun na gusto ko. Wala. Ang gawa ko lang noon, wala na. Nakamukmok na lang ako sa isang tabi. Kaya sabi ko sa isip ko noon, darating din ang araw, sabi kong ganyan, na magkakaroon din ako ng pira. Ay awa naman ng Diyos ay ngayon kahit na siguro 1 milyon na basket ang iparada nila dyan, kaya na natin bilhin. At katunayan, ay yung mga, hindi ko na sasabihin yung artista, ay hanggang ngayon chinachat ako. At sabi, kumusta ka na Mr. Berana? Ito ka ako. At ganito, single pa rin. Sabi ganyan, bakit hindi ka nag-aasawa? Ay, paano naman ako mag-aasawa? Ay, dati, sabi kong ganyan. Anong sabi mo dati sa akin noon? Paano mo akong tatanggapin? Wala naman akong pira. Ngayon, ganyan pa rin ang tanong mo sa akin. Kaya lang, may nag-iba. Ang naging tanong sa akin ngayon, itong artista nito, ay bakit daw ang tanda ko na hindi pa ako nag-aasawa? Paano naman ako mag-aasawa?
ay puro naman yung nagiging girlfriend ko, puro hot-hotira. At saka isa pa ha, napag-isip-isip ko, bakit naman ako mag-aasawa? Hindi ko naman kaano-ano yung mga yan, palalamunin ko. Ay, nako. Mario Joseph, ito ko na lang po ito ha. Huwag niyo pong seryosohin. Kwentong barbero lang po ito. Para lang po malibang-libang kayo ng kaunti. At, pero ang totoo po niyan, ay ngayon pa lang po ay binabati ko na ng congratulations yung mabubunot natin dito sa timba. Ano? Kaya po sinasabi ko, abay may mga nag-subscribe pa rin po doon sa ating Berana Live Studio TV na kung saan nagkakaunti na lang po yung ating idadagdag at magiging 150,000 na. Nasa 26,000 na lang po. Sikapin nyo pong kompleto na mag 150,000 at para po maibigay ko na po yung raffle na mega prize na 1.5 million. At yun po. At yun naman po yung naipangako ko. So, kailangan lang po nating tuparin since na yun ang naipangako ko sa inyo. So, ngayon, pagka hindi po natin naibigay kasi kung anong pangako natin, wala nang pwedeng maniwala sa atin. Kaya, ayun. So, yun po. At sana ay kahit pa paano ay makatulong itong pamimigay natin ng pa-10,000 at makabili kayo ng pangangailangan ninyo dyan sa inyong kusina. Pero kagaya po nung nabanggit ko doon sa Berana Live Studio TV kanina na naka-upload ng alas 8 ng umaga kanina, na iwasan nyo pong bumili ng mga sibuyas na magaganda, malalaki, makikintab. Gaya po lahat po yung mga gulay na yan na galing China. Mayroon pong nakalusot na 7 container na galing China na nung tinisting po ng yung isang container po kasi ay nahuli yan ng custom. Yung 7 container hindi po nahuli. Ibig sabihin nandito na po sa atin, nandyan po sa mga budigan itong mga inchik na ito. At saka mga smuggler na yan. So baka darating po yung araw na kumalat po sa mga palengkehan at yun po ang mabili ninyo. Iyang mga gulay na yan, mga kontaminado at napakataas po ng lead content niyan. Ang ibig pong sabihin niyan ay napakalakas na magpakanser kung mataas ang lead content ng inyong nakain. At yan po yung matagal ko na pong diniscuss ito dati na iwasan nyo pong bumili ng mga magagandang mga gulay. O yan na po. Sample na lang po natin yung sibuyas. Napakaganda, napakalalaki. Tapos yung carrots, ang gaganda, ang kikintab. Yung mga patatas, ang lalaki rin at saka ang kikintab ng balat. Baka po kasi mainggan nyo kayo doon. Yan po ay mga galing China. Yung mga pinagtaniman po niyan ay mga kontaminadong lupa po yan. Yung mga natambakan ng mga chemicals ng kuhaan, sari-sari mga chemicals na nakakalason. Nakakalason na maganda sa mga pananim. Ayan. Pero napakataas ng lead content. So yun po ang gusto kong ipaalala sa inyo dahil nga ayaw ko po kasi na may mabalitaan na isa sa mga subscriber ko ay nagka-cancer, dahil dyan nagka-COVID. Yung mga ganun po ba? Kaya po doon sa sinasabi ko, ugaliin yung panoorin tong dalawang channel ito, yung tuwing alas 8 ng umaga, ugaliin yung panoorin kahit walang kakwenta-kwenta. Yun po ang lagi kong apila sa inyo, kahit walang kakwenta-kwenta itong mga pinagsasabi ko, panoorin nyo lang po. Total wala naman po mawawala sa inyo. At wala naman po, hindi naman po ako naniningil, hindi naman po ako nagsabi sa inyo, panoorin niyo ito at pagkatapos niyo magbayad ay pagkatapos niyo manood ay magbayad ko sa akin ng piso-piso. Wala po ako sinasabing kanon. Kundi sinasabi ko lang, panoorin lang niyo lang po kahit walang kakwenta-kwenta dahil may mga
sinasabi ko po rito na information na para maiwasan nyo po yung makakain ng mga pagkaing kontaminado. Yun naman po ang purpose ko rito at wala naman po akong ibang purpose dito, sa totoo lang. Kung sasabihin nyo para kumita, hindi po kumikita itong mga parapol natin dito. Wala pang kita ito. Yun doon sa John Birana Vlogs, ay sa sa Birana Live Studio TV, yun po ang may kita. Never pa po ako nag-withdraw doon ni centavos. 4 na taon na po yan na kumikita. Buwan-buwan po yan may pumapasok na pira dyan sa bank account na yan. Kaya exclusive lang po yung bank account na yan dyan sa Birana Live Studio TV. Exclusive po. Para sa ganun ay sarili niyang pira yan. Bank account na yan. Wala pa po akong wini-withdraw dyan kahit na centavos. Noong huling pinacheck ko yan sa sekretary ko, nasa 3 million mahigit na po ang kita. Ay ano pa, nung kailan ko pa po yung pinacheck. Ay baka ngayon siguro ay mga nasa 3.5 na o 3.8 ganon. So ilang pa na lang, baka 2 buwan na lang yan, magiging 4 million na lang yan, 4 million na yon. Kasi yun po ang mga pumapasok na kita dito sa Birana Live Studio TV. Pero dito po sa John Birana Vlog, wala po akong kinikita dito. At bagkos, ako po ang namimigay dito. Kagaya po nitong mga pa-10,000 na pinamimigay natin. Ayun po. At talagang sariling pira ko po ito. Wala pong nakahalo dito na kung ano pa man. At sabagay, maging no, sa Facebook Live ko po, paulit-ulit ko sinasabi yan. Maging no, nagpi-Facebook Live pa lang ako dati, ay sabi ko nga may nagpadala rito na isang politiko dati na isang 10 million at isang 5 million. Hindi ko po tinanggap yun dahil ayaw ko pong haluan ng pera na galing sa kademonyuhan itong mga pirang pinamimigay ko rito, dahil alam ko po itong mga pirang ito na pinamimigay ko, alam ko po ito yung mga galing talaga sa ating Panginoon to. Kasi wala naman pong panggagalingan to eh. So, yun po, ang stand ko. Ultimo nga po yung mga pakulay-kulay, hindi po ba? Tinatanggihan ko po yan, sinasabi ko po ito na huwag kayong magpapadala rito ng pakulay. At dati, mayroon nangyari na nagpadala, di ba? Tinapik ko rito na huwag mong gagawin yan. Bagkos, lahat ng mga pakulay-kulay na yung binibigay mo, ipunin mo at ibigay mo lang sa mga kamag-anak mo. Ganun po yung sinasabi ko rito. So, ayan po at kitang-kita nyo naman po. Ipapatalikod ko po yung timba dito sa akin para wala po kayong masabi, no? Habang bagamat nahalo ko na po ito, hahaluin ko rin po ulit na nakatalikod dito sa akin ang timba para wala kayong masabi. Ano po? So, ito na po, bubunot na po tayo. Ito po ay 10,000. Dahil, sana nga po itong bunot natin ngayon ay yung talagang yung nangangailangan talaga. Ano? So, bagamat lahat naman po kayo dyan ay mabubunot, kaya lang, una-unahan nga lang talaga. Ano? So, siya po ano yun? Ayan po, basahin nyo. Milagros Santos. Yan po si Milagros Santos. Ayan. At isunod na po natin yung isa para matapos na tayo. Ayan. Nakatalikod po sa akin ang timba. Hindi ko po yan tinitingnan. At habang hinahalo po natin, ayan, at bunutin na po natin. At ayan. Siya po si Emily Madrigal. Ayan, si Emily Madrigal po yan. Oo nga, Emily Madrigal. Ayan. So, congratulations at kayong dalawa na nabunot ay ano to? I-ready nyo na po yung inyong mga cellphone
At pagkatapos lamang po ng pagkatapos ito ay tatawagan na kayo ng sekretary ko para sa information kung paanong ipadala sa inyo yung inyong napanalunan. Ano po? So, yun po. At ganun naman po. So, ano pa bang pag-uusapan natin? Ay, kung lang naman to, rapol lang naman to. Di ba? So, babay na po at ingat po kayo lagi. Lalo na po ito mayroong usapin ng COVID na nandiyan na raw po sa Hong Kong, Singapore at saka Thailand. Ano po? Pakaingat po kayo at maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.